Sige mga mahal kong makabayan sa kanluran, lalo na sa mga Amerikanong makabayan, magaling dahil napiko niyo ang isa sa pinakamalaking kaaway ng Amerika, ang babaeng nakipagtalik sa sariling kapatid para manatili sa Amerika. Galit na galit siya sa Amerika, kaya hindi niya nakikitang mali ang panlilinlang sa mga nagbabayad ng buwis doon. Oo, si Ilhan Omar ang tinutukoy ko. Pakinggan niyo ang Amerikanong bayani na si Tom Emmer, kinatawan mula Minnesota, at ang sinabi niya tungkol kay Ilhan Omar. Hulaan mo kung ano? Walang masama o racist sa pagtuligsa sa isang kriminal. Kaya kapag sinabi ko na, ituro mo siya. Oras na. Ibig kong sabihin, ganito talaga sa dakilang estado ng Minnesota. Alam mo naman ang kultura natin, yung kulturang Scandinavian. Sa totoo lang, mas mabuti sigurong linawin ko muna bago ako magpatuloy. Mga taga Minnesota, may narito ba? Magaling. Kaya hayaan ninyong sabihin ko ito. Sige, ipinanganak. Suot mo ang sombrero. Siguro, galing kang Hilagang Minnesota, Iron Range. Hindi. Siguro malapit sa Iowa, hindi ko nalang papakialaman. Binanggit ko ito dahil palagi kong sinasabi, hindi Minnesota ang gumawa ng passive-aggressive, pero kami ang nagperpekto nito. Ayos ba? Ako'y mas nasa agresibong panig na hindi laging gumagana dito sa Minnesota, gaya ng sasabihin sa'yo ni Ralph. Alam mo, minsan, ang mga taga Minnesota ay takot na baka tawagin mo kaming racist. Baka tawagin mo kaming Islamophobe. Baka tawagin mo kami kung ano-ano, kaya ayaw na lang naming sumali sa gulo. Gets mo? Alam mo yon? Pasensya na kung naputol ko. Pasensya na. Kung nabubuhay ka sa panahon ngayon at nakita mo ang pagkasira ng mga bayan at syudad mo, at kung napansin mo ang nangyayari sa United Kingdom at natatakot ka pa rin dito, pasensya na. Isa kang tanga. Kung nag-aalala ka na matawag kang racist o bigot o Islamophobe, pasensya na. Isa kang tanga. Dahil walang label na dapat mong katakutan kapalit ng pagkawala ng iyong bansa, ng iyong pamana, ng buong sibilisasyon mo. Alam mo ba, sa UK, sinabi ng mga kaliwang politiko at mga pulis nila na hindi nila sinuri ang lahat ng posibleng investigasyon pagdating sa iskandalo ng grooming gang. Natakot silang matawag na Islamophobes o racists. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga pinaniniwalaan yon. At ngayon, lumalabas na ang katotohanan na maraming labor na politiko at mga pulis ang talagang sangkot sa racket ng grooming gangs. Ang tanga talaga. Pipiliin mo bang masabihang racist kaysa mawala ang bansa mo? Seryoso ba ito? At natatakot ako. Pero natutuwa rin akong ibalita na parami ng parami ang mga tao na nagiging manhid na sa mga akusasyong ito o sa mga label na ito. Kaya saludo ako kay Representative Tom Emmer. Kailangan mong maging agresibo, hindi lang basta passive-aggressive. Dapat kang maging agresibo sa pagtatanggol ng iyong pinapahalagahan. Masasabi kong hindi ko naman talaga ininda, pero tapos na ako mag-ingat kahit kaunti, hindi na ako mag-iingat. Walang pakialam. At hindi ko talaga iniintindi kung saan ka galing. Pero kung pupunta ka sa bansang ito, kailangan mo maintindihan na pumupunta ka rito para maging isang Amerikano. Oo. Napakalaking pribilehiyo ito. Napakalaking pribilehiyo para sa isang taong mula sa ikatlong mundo na makapunta sa Amerika, Britanya, Australia. Sabi nga ni Haris Sultan, galing ako sa isang bansang nasa ikatlong mundo, Pakistan. Hindi ko ipagpapalit ang Australia kahit kanino. Wala akong tapat na bansa. Gusto ko lang sila maging maayos. Hindi ko na inaasahang may mangyayari pa sa bansang yon. Palagay ko ay wala na itong pag-asa. Bigo na ito. Pero gusto ko pa rin silang maayos. Hindi ko naman sila sasaktan. Nasa bagong bansa ko na ang katapatan ko. Dapat maintindihan niyo yan mga kaibigan. Maraming tao mula sa mga bansang winasak ng bigmaan ay pumupunta sa Estados Unidos. Isa sa pinakamagagandang bansa sa mundo. At hindi pa rin sila tapat sa Amerika. Palayasin sila. Hindi ito malaking hinihingi. Hindi ito bastos o mahigpit na kahilingan. Taliwas sa sinasabi ng mga kaliwang gising na baliw. Hindi mahirap hilingin ito. Puntahan mo ang bansang ito. Di ba may seremonya kayo para sa pagkamamamayan? Naalala ko na nanumpa ako nung pumunta ako sa seremonya ng aking pagkamamamayan sa Australia. Na parang ganito ang sinabi ko. Siyempre, binubuod ko lang. Na magiging tapat ako sa Australia at sa mga tao nito. Igagalang ko ang mga batas ng Australia at ang mga pinahahalagahan nito at ang konstitusyon nito, mga ganon. Nagkataon lang na ipinanganak ako sa Pakistan.
Pero pinili kong manirahan sa Australia. Ito ang pinakadakilang pribilehiyo sa buhay ko. Madalas kong sabihin na 2 dakilang bagay ang nagawa ko. Maging Australianong mamamayan at maging ama ng anak ko. At yan mismo ang ginagawa ko, sa totoo lang. Alam mo, ngayon, ito mismo ang ginagawa ko. Pinanghahawakan ko ang mga pagpapahalaga ng Australia. Nanatili akong tapat at totoo sa panunumpang ginawa ko. Pasensya na, pero karamihan sa mga tao sa seremonya ng pagkamamamayan, di naman iniintindi ang panunumpa. Wala silang pakialam. Pwede nilang sabihin tapat sila sa Australia para sa passport. Pero kung tatanungin mo sila, ano ang uunahin nila? Pagiging Muslim o Australiano? Hindi na sila mag-iisip, sasabihin nila agad sa'yo, tulad ng mga Muslim sa Amerika, Britanya at iba pa. Diretso nila sasabihin. May video pa nga tungkol dyan. Ang galit natin sa mga hindi Muslim ay hindi nangangahulugang magiging hindi tayo makatarungan sa kanila. Para sa akin, hindi rin ito hadlang para makisama tayo sa kanila at mamuhay sa isang lipunan kasama sila. Pwede akong tumira sa isang lugar kung saan kasama ko ang mga taong ito pero may galit ako sa kanila. Hindi ko sila gusto. May galit ito sa kanila. Sa panahon na yon, mahirap na talagang ipaglaban yan dahil ipinipilit sa'yo at sinasabing tanggapin mo ang mga pagpapahalaga ng mga Briton. At nilalagay ang mga Muslim sa mga sitwasyon kung saan tinatanong sila, Muslim ka ba muna o Briton ka muna? Oo, pero madali lang namang sagutin ang mga tanong na yan. Muslim muna ako. Ano bang problema dun? Ano bang problema doon? Muslim muna ako. Doon na nagtatapos ang kwento. Anong nakakalito doon? Ang kalituhan ay galing sa sarili nilang isipan dahil nakatira ka sa Britanya. Nabubuhay ka sa welfare nila. Ibinigay ng Britanya ang lahat sa'yo. Kapalit ay katapatan at pagtanggap sa kanilang mga pagpapahalaga. Sabi nila, hindi ba ako mapagkunyari? Nakatira ako sa Britanya, pero galit ako rito. Galit din sila sa Britanya. Hindi lang ito para sa British Muslim. Tingnan mo, Amerikano rin siya. Isang Amerikanong Muslim. Mayroon tayong isang tao na galit sa mga Amerikanong veterano na nagbigay sa kanya ng kalayang manatili kung nasaan siya. Walang nagbigay sa akin ng pahintulot. Ang mga magulang ko lang ang mga taong nagsakripisyo. Walang veterano na nagsakripisyo. Gusto kong gawing malinaw yan. Hindi ko sinusuportahan ang militar ng US. Hindi ko sinusuportahan ang Estados Unidos. Hinahamak ko silang dalawa. Hinahamak niya yung dalawa, pati US at militar nito. At kakaiba talaga siya. Wala siyang balbas. Tingnan mo ang taong ito. Ang Amerika ang cancer. Ang Amerika, ang pamahalaang Amerikano, sekularismo, demokrasya, kapitalismo. Ito ang mga cancer na kumalat ang kanilang sakit sa buong mundo. iPad-eport at kanselahin ang pagkamamamayan nila. Diyan galing ang tinig mula sa loob. Kailangan nilang pumili, Britanya o Amerika ang panig natin. O tapat tayo sa Islam. At pasensya na, kung naduda ka man kahit kailan, dapat mawala na yun. Dahil nakikita natin ang mga Muslim sa buong kanluraning mundo na paulit-ulit na pinapatunayan sa inyo na una silang tapat sa Islam. Tingnan mo ito. Galing lang ito sa Dearborn. Wala ni isa sa kanilang tapat sa Amerika. Wala, kahit isa. Kung tatanungin mo sila, baka may ilan lang na nandyan dahil sa peer pressure siguro. Pero kung tatanunin mo sila, sasabihin nila, hindi. Tapat ako sa Islam. Amerika, wala talaga silang magandang masasabi tungkol sa Amerika. Wala silang magandang masasabi tungkol sa Amerika. Kaya kailangan mong maging lubos na walang awa sa pagpapataon ng iyong mga pinahahalagahan. Eksaktong tulad ng ipinapahayag ni Representative Tom Emmer. Ipinagdiriwang natin ang kultura ng lahat. Masaya kami doon basta ikaw ay isang Amerikano. I-celebrate mo ang kultura mo. Wala akong pakialam. Italiano, Polako, Somali. Ayos ba? Pero hindi sila nakikiangkop. Kung hindi sila nakikiangkop, dapat bumalik na lang sila sa pinanggalingan nila. Talagang makatuwiran. Sobrang makatuwiran. Nasabi ko na rin to sa mga kamag-anak ko. Kung di mo gusto ang pamumuhay sa Australia o may problema ka, may karapatan ka magpahayag laban sa desisyon ng gobyerno. Maaring tungkol ito sa ekonomiya, kalusugan o edukasyon. Kaya mo yan. Pero kung gusto mong baguhin ang ugat na lipunang kanluranin, hahadlangan kita. Mas mabuting bumalik ka sa Pakistan kung doon ka tapat o namimiss mo ito. Walang iiyak para sa'yo. Sorry, Ralph. Alam kong pang pamilya ito. Kaya, alam mo na, may sinabi siya. Binanggit niya ang Somalia. At malinaw,
Nakuha ng taong kumakantot sa kapatid ang mensahe at nainis siya. At ito ang sinabi niya. Sabi niya, nag-assimilate ako hanggang kongreso. Pero itong tanga, sinasabihan pa rin akong bumalik sa pinanggalingan ko. Ang pakikipagtalik sa sarili mong kapatid ay hindi pag-a-assimilate. Ang panlilinlang sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika at pag-una sa interes ng Somalia ay hindi pag-a-assimilate. Sa katunayan, kabaligtaran pa ito. May mga video clip akong ipapakita para makita nyo kung gaano siya ka-assimilated. Panurin nyo. Isang ilaw ng pag-asa para sa mundo na ngayon ay magiging isa sa mga alam mo na. Paano mo natitiis ang boses niya? Pasensya na, pero para sa akin, pahirap talaga. Yung pagsasalita at itsura niya na may tuwalya sa ulo, parang kalokohan. Hindi ito makabayan. Ano ba ang sinasabi niya? Sandali, hayaan mo ako mag-focus ulit kasi hindi ko talaga kaya. Sobrang inis na inis ako sa kanya. Maging ilaw ng pag-asa para sa mundo. Pero ngayon ay naging isa na sa, alam mo yon, isa sa mga pinakamasamang bansa. Itinatag. Amerika, isa na ito sa pinakamasamang bansa. Palayasin siya. Palayasin ang malditang yan. Pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre, dahil napansin nila na may ilang tao na may ginawa, dapat ganun din ang ating bansa. May ilang tao na may ginawa. Alam mo na, itago na lang sa ilalim ng alpombra. 3,000 Amerikanong namatay. Sino ang may pakialam? May ilang taong gumawa nun. Hindi namin pananagutan yon. Gusto ko ang Amerika bago ang Setyembre 11. 2001. Gusto kong maibalik ang Amerika na yon. Gusto kong Amerika na kinatatakutan ng mga terorista. May nangyaring sobrang mali sa proseso. May nangyaring sobrang mali. Mahal ko ang Amerika na yon. Alam ko nung panahong yon, natakot ako. At tama lang na matakot ako. Dapat lang akong matakot. Pumasok ka sa puso ng pinakamalakas na bansa sa mundo. At pumatay ka doon ng 3,000 tao. Oo, dapat may matinding kabayaran yon. Dapat may matinding kabayaran. Pero parang ganito, kaya mahal ko ang Israel. Mahal ko ang Israel. Pasensya na, maraming tao. Oo, sige. Maraming tao nagrareklamo na ikaw, gusto naming pag-isipan mo ito ng mabuti at matagal. Anong mangyayari kung matalo ka? Paano kung hindi magtagumpay ang teroristang hanggarin mo? Sige, maaring makapatay ka ng libo sa amin, pero may malalang kapalit yon. Magaling Israel, ipinagmamalaki kita. Mas matakot tayo sa mga puting lalaki sa ating bansa at dapat nating Matakot tayo sa magagandang puting lalaki sa bansa. May sasabihin ako na siguro 6 na buwan lang ang nakaraan ay hindi tama sa politika. Sasabihin ko na ang mga puti ay nakalimutan na sa buong kanduraning mundo. Nakalimutan na ang mga puti. Nakalimutan na ang mga puting lalaki. Naging masyadong liberal sila. Naging masyadong malambot sila. Tandaan mo, 100 taon lang ang nakalipas. Ang mga taong ito ay pumatay ng milyon-milyon para sa sarili nilang kaayusan sa mundo. Okay lang naman yon. Kung kaya nila, gagawin din nila. Pero pasensya, wala silang teknolohiya, hukbo o ekonomiya para gawin yon. Kaya hindi natin sila dapat katakutan. Pero sa buong kasaysayan ng sibilisasyon ng tao, palaging inuuna ng mga lipunan ng kanilang sariling kapakanan. Puting sibilisasyon, karamihan ay puti. Ang tinutukoy ko ay kanluraning sibilisasyon. Labis kong nagpapasalamat sa kaayusan ng sibilisasyon sa ibang bahagi ng mundo dahil isipin kong nabubuhay tayo sa mundong pinamumunuan ng Soviet, Chino o Aprikano. Mahirap at malupit ang mundong yon. Pero 100 taon lang ang nakaraan ng itinatag ng puting tao ang kanilang kaayusan. At yon, ang pinakamagandang mundong nilikha nila. Nakikinabang tayo dito mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero kalaunan naging malambot at masyadong liberal sila. At hindi naging maganda ang naging resulta. Kaya hinihintay ko na muling bumangon ang puting tao at tiyakin na maalala ng mundo kung ano ang kaya nilang gawin. Ang dakilang imperyong Britanya ay namuno sa 25% ng kalupaan ng mundo. Ang mundo ay natakot sa puting tao mula sa maliit na isla na yon. Gusto ko ulit mangyari yon. Sinasabi niya, natatakot tayo sa mga puting lalaki. Kailangan ba nating matakot sa kanila? Yun ba sinabi niya? Hindi pa talaga nagsisimula. Mahal. Mangyayari pa lang ito. At hinihintay ko yon. ng mga puting lalaki sa buong bansa natin. At dapat tayong lahat ay sama-samang lumabas sa kalsada. Para makuha ang reaksyon mo. Dapat tayong lahat ay sama-samang lumabas sa kalsada at paalisin ka. Mula nang mangyari ang pamamaril kagabi,
Aalis muna ako ngayon. Dapat tayong mag-profile at mag-monitor. Tingnan mo, isa na namang Islamista ang pinapayag ang ulitin ang kanyang punto. At gumagaga ng mga pulisya para labanan ang radikalisasyon ng mga puting lalaki. Narito ang Kongreso ng Estados Unidos, waddan kaavigay sa Somalia, at laayviyo, walihis o kabtay na isang araw waddan kaavigay ay malapit na at totoo na laayviyo o laayviyo. ku noolaato oo dadkeedii wax ay la wadaagto. O sige, bumalik ka na lang. Sigurado akong matutuwa si Trump, labayaran pati pamasahe mo sa eroplano. Diyos ko, ito ang Amerika. Sige. Tingnan nyo mga pare, galing ang video na to sa South Africa. Sinasabi niya, papatayin namin ang mga anak at babae ng mga puti. Papatayin namin ang anumang makita sa daraanan. Si Dilga Bartama, miyembro ng parlamento sa South Africa. Alam nyo, ang South Africa ay pinakamagandang halimbawa ng nangyayari kapag ang mga nagtatag ng bansa. Huwag kayong maniwala na mga itim ang nagtayo ng bansang ito o England. Hindi totoo yan. Mga katutubo ng mga bansang yon ang nagtayo ng mga iyon. At itong iba pang dating mga kolonya ng mga settler tulad ng Australia o US o Canada, sila lang ang tanging eksepsyon. Hindi sila itinayo ng mga katutubo ng lupaing yon. Itinayo sila ng mga puting Europeo. Hindi ako magsisinungaling. Lagi nila inuulit ang maling ideya na ang Amerika ay itinayo ng mga imigrante. Parang ang isang imigrante mula Norway o Britain o Ireland ay pareho lang sa isang imigrante mula Ghana o Somalia o Syria. Tingnan mo ito. May ilan pa akong video ng mga traidor na ito. Tingnan mo ito, distritong kinakatawan ni Ilhan Omar sa Kongreso. Sinasabi niyang asimilado siya. Ito ang asimilasyon. Diyos ko, gusto kong ilabas ang buong lakas ng militar na US. Tignan natin sinong kakampi at anong magagawa ng ala nila. Ito ang dahilan kung bakit mas pabor ako sa Israel. Para lang mainis ang mga taong ito. Kahit wala akong pakialam sa Israel, susuportahan ko pa rin ito dahil kilala ko ang ugali nila. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko sa mga woke right na may Israeli derangement syndrome at galit lang sa Israel at sumasama pa sa kanila. Tingnan mo siya. Ang mga jihadis gusto kanilang pugutan ng ulo. Tingnan mo ito. Alhamdulillah. Napakahalaga nito sa makataong pag-aanak. Napakahalaga nito kung gusto mo siya o hindi mo siya gusto. Tingnan mo, bumoboto ang mga taong ito ayon sa kanilang tribo. Tapat sila sa kanilang mga tribo. Tapat sila sa kanilang lahi. Isipin mo ang isang puting tao sa Amerika. Sinabi ng isang puting Amerikano, palagi akong boboto para sa kapwa ko puti. Isipin mo yon. Isipin mong sinabi niya yon. Yung parehong mga Demokrat, susunugin nila ang kalahati ng bansa. Pero dito, itong taong ito, hayagang sinasabi na kahit gusto mo siya o hindi mo siya gusto, iboto mo pa rin siya. Kailangan niya mapasama sa gobyerno ng US dahil siya ay isang Somali. At nakita na rin natin ang parehong ugali sa UK. Hindi ito bagong pangyayari. Nakita na natin yan sa UK. Mga Pakistani bumoboto lang para sa kapwa nila. Walang pakialam o alam sa pulisya. Yung iba, hindi pa marunong mag-Ingles. Walang pakialam. Bumoboto sila batay sa etnisidad at tribo. Nasa Somalia tayo at narito tayo at nakatayo tayo rito at nakatayo tayo rito. Lahat sila ay kapwa Somali. Nakibagay ako, ha? Tingnan natin siya. Suriin pa natin ang ibang patunay ng kanyang pakikibagay. Nandito kami at nandito rin kami at kami ay nakatayo sa simulation. Bahni birthright kayo giwaye. Nandito kami at nakatayo kami dito at nakatayo kami doon. Sila ang mga taong kapareho ko ng kultura. Sakayon kami sa iyo. Totoo yan. Hindi pareho ang kultura mo at ng Amerika, maliban kung pareho ang kulturang Amerikano at Somali. Tama. Nandito kami at nakatayo kami dito at kami ay. Sila ang mga taong kinaawaan niya.
Kaya hindi na nakapagtataka na siya ang nagpadali ng bilyon-bilyong dolyar na panlilinlang para sa mga sumali sa Minnesota. Basahin niyong nasa pagitan ng mga linya, mga pare. Radinayo uhe somari kasta o uhese ku haka jilahain yusri an kuzakan kulain laha. Huwak, gagawin ko ang kaya ko, pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Gusto niya ayusin ang Somalia kapalit ng sakripisyo mo. Pumunta ka na lang doon. Ay iyo, nakatayo kami dito at nakatayo kami dito. Bago ka mo. Madalas kong sabihing wala akong interes sa Pakistan pero sa totoo lang, mas maganda ang Pakistan kaysa Somalia. Kung ako ay isang Somali, siguro ginawa ko na. Sa tingin ko baka pinaulanan ko na ng bomba nuklear ang sarili kong bansa noon. Nandito tayo at nakatayo tayo dito. Saan nga el kaam ko Oh. patiyo? Nandito tayo at nakatayo tayo dito. At nakatayo tayo dito. Bakit? Hindi ba malaking conflict of interest yan? Sabi niya habang nasa kongreso ako, tutulungan ko ang bansang pinagmulan ko. Ano? Malaking conflict of interest ito. Iyan ang tinatawag ninyong asimilasyon. Iyan ang asimilasyon. Sino ang makakalimot sa notorious na clip na ito? Ang inyong bagong kasamahan mula New York, Chevy Chevy. Nanawagan siyang ilagay ng mga tao ang maruruming kamay sa bandila ng Amerika. Kondenahin mo ba ito? Bakit galit kayo sa Amerika mga Democrat? Hindi. Isang Democrat. Hindi siya Demokrat. Isa siyang Somali. Nagkukunyari lang siyang Demokrat dahil ang mga Demokrat o ang kaliwa, sila ang pinakabobong tao. Sila ang pinakamadaling lokohin. Lahat para doon. Kaya sina Ma'am Dani at Mehdi Hassan at lahat ng mga yan ay nagkukunwaring kaliwa. Hindi sila kaliwa. Sila ay mga Islamista. Sila ay mga jihadi. Panawagang ilagay ng mga tao ang maruruming kamay sa bandila ng Amerika. Magaling! Kailangan din nating pakialaman ang ating mga kalayaang konstitusyonal. Kung di mo iginagalang ang bandila ng Amerika, maaari kang mapatalsik. Tingnan mo, tinawag lang yung presidente natin, ang presidente ng Somalia. Okay, ang pagkakataon ng aking pamilya na nandito, galing sila sa Somalia. Alia? Isa siyang taksil. Kailangan siyang ipa-deport. Naiinis ako kasi matagal ko nang naririnig na pinakasalan niya ang sariling kapatid. At sangkot sa Somali scam na bilyon-bilyong dolyar ang halaga sa Minnesota. Nasaan ang FBI? Nasaan ang FBI? Ganun na ba tayo kawalang silbi? O baka naman inosente siya? Ewan ko.